Sibakan time na. Heto na. Just now, breaking news. Claire Torre Marbil Delicads. BBM kumilos na? Aba, matindi yung pamagat na to. Yung bibigyan natin ng reaksyon. Heto po ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Balitang Pinoy TV. Okay, manang araw. Ayun. Panibagong vlog, panibagong updates na naman ang gagawin. Ayun, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa video at sa boses na madidinig natin. Syempre, na-miss natin to, si Sir Don Mar TV. Ayan, ha? Ayan, syempre bigyan natin ng reaksyon si Sir Don Mar TV, ang kanyang magiging topic. Ayan, ha? Syempre, supportahan nyo din po ang YouTube channel ni Don Mar TV. Supportahan nyo po sana yan, mga katunay. Mag-subscribe din po kayo sa kanya, mga katunay. Supportahan natin yan. Ulitin ko, Don Mar TV. Ayan, pagpatuloy natin. Alam niyo ba, usap-usapan ngayon sa social media itong raw administrasyong Marcos. Ito raw si Presidente Bongbong Marcos. May plano pong merong tatanggalin na mga tauhan niya. Usap-usapan yan ngayon, ha. Ipapaliwanag ko yan mamaya kasi po dahil dito sa pagbagsak ng kanyang rating, natataranta na po itong Malacanang at sinusuri na ngayon kung sino at kung ano ang dahilan bakit bumaba ang kanyang rating. E di syempre, kung sino yung dahilan sa pagbaba ng kanyang rating, yun ang tatanggalin. Ayun nga, no, nakikita natin yung mga surveys, yung mga ratings na lumalabas. Pinagkukumpara si VP Sara at si BBM. Pinagkukumpara yung ratings nila doon sa trust rate, sa mga ganyan-ganyan, kung ano ba yung naging ano nila. Nakikita doon sa mga ratings na pinapakita. Nakikita doon sa ratings na pinapakita is bumababa ang ratings ni BBM. Ayun. Siyempre kapag bumababa ang ratings, merong dahilan yan. Merong isang matinding dahilan yan. Siyempre hindi naman bababa ang ratings mo kung maganda ang nagiging pagkilos, nagiging maganda yung resulta ng ginagawa mo, meron talagang isang mabigat, no? O mabibigat na dahilan kung bakit nagiging ganun. Mamaya i-explain. Pero may mga ratings din naman na lumalabas na doon naman mataas naman si BBM tapos si VP Sara mababa. Kasi pag talagang survey talaga, naku, ang hirap talaga pagkatiwalaan. Hindi natin masyadong mapagkatiwalaan. Pero marami din talagang lumalabas, no, kay BBM na bumababa yung ratings, yung trust rate ng tao sa kanya, yung ratings ng mga ginagawa niya is bumababa. Hindi katulad dati nung panahon ng eleksyon, tapos pagkatapos ng eleksyon, yung bago-bago pa lang, yun talaga. Mataas talaga yung ratings ni PBBM. Natin yan, okay? Kasi po, mahalaga po ito, ha. Pag-usapan din natin itong si Franz Castro. Binatikos niya itong itim na campaign ads ni VP Sara dito si Senator Amy Marcos. Naku, si Franz Castro hindi naman tatahimik yan. Kapag kumilos ang Duterte talaga, naku, hindi pwedeng mawala sa eksena yan. Pag-usapan din natin ito kasi sobrang sablay po ang kanyang banat dito, okay? At itong si Ate Claire, ha? Baka ikaw yung tatanggalin, ha? Di natin alam, ha? Itong si Auntie Claire ninyo na proud sa kanyang sarili. Ito yung pag-uusapan natin kasi sobrang proud itong babaeng ito, eh. Ha? Sobrang proud. Si Ate Claire. Alamin natin kung ano yung kanyang sinabi na sobrang proud siya. Ha? Mamaya pag-usapan din natin yan. At itong si Senator Bato de la Rosa, no? Binanata niya itong PNP sa sobrang sablay ng kanilang ginagawa ngayon. Okay? Na real talk sila dito kay Senator Bato de la Rosa at napahiya itong si Torre at itong si Marbil. Okay? Pero ganun pa man, bago ang lahat, ha, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna, ha, at i-share itong video. Ayan, like and share. Ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go. Go! Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito.
at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? Yun. So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Go! Ayan, thank you very much. So, ngayon, tama talaga itong mga naririnig ko ngayon, usap-usapan, na tinatrabaho na raw ng Marcos administration. Itong mga advisors ni Bongbong Marcos, inaalam na ngayon kung ano ang mga dahilan bakit bumagsak ang rating niya. Sino kaya ang matatanggal? Yan ang ating abangan. Ganon. Parang may sinisisi sila sa pagbaba ng ratings ni PBBM, parang ganon. No? Parang merong tinik na nakabara sa kanilang lalamunan sa mga nangyayaring pagbaba ng ratings. Syempre nag-aalala sila kahit paano. Syempre sino ba namang mga politiko o leader ng bansa natin ang magugustuhan na bumababa yung mga ratings nila? Syempre hangga't maaari gusto nila na makita na merong progreso yung ginagawa nila sa mga tao. Yung tipong nararamdaman ng mga tao yung ginagawa nila. Kasi once na bumababa ang ratings mo, ibig sabihin hindi nararamdaman ng mga tao yung ginagawa mo. At isa pa, meron talagang bagay na hindi nila nagugustuhan sa ginagawang pagkilos. No? Parang dito lumalabas na merong dahilan kaya bumababa yung ratings ng ating Pangulo. Eto, tuloy natin. Kasi ako, may sarili akong may sarili akong prospect kung sino ang matatanggal eh. Who's this? Who's that? May sarili akong prospect eh. Halatang halata naman. Di ba? Halatang halata na may matatanggal. Sige lang. Patuloy lang kayo. Kaya kayong may mga matatanggal? Ako una sinabi ko na sa inyo ha. Isa dito si Auntie Claire Castro. Ito yung pinakaunang dahilan na bumagsak ang rating ni Bongbong Marcos. Now, Auntie Claire, kung pinaplanuhan ka ng administrasyon na tatanggalin ka, unahan mo na. Ha? Unahan mo na. Di ba? Hindi, ano ba naman ha? Hindi mo ako nagsabi. Usap-usapan lang naman parang ito. Ibig sabihin, wala nang pipigil sa kanya kapag pag-aalis siya. Parang gano'n. So dito sinasabi nga ni Sir Don Mar, ang lumalabas sa kanyang ang bolang kristal na parang si Ate Claire ang parang may posibilidad na matanggal. No? Parang pag nangyari naman yun, syempre parang sayang naman lahat ng effort na ginagawa ni Ate Claire. Pero hindi rin naman maitatanggi talaga na marami talagang nagagalit kay Ate Claire. Marami siyang hindi ko naman sinasabing lahat ng tao nagagalit sa kanya. Syempre, almost na nagagalit sa kanya is yung mga supporter ng mga Duterte. 'Di ba? Sinasabi ko nga hindi naman kasi ganun kakonti yung mga supporter ng Duterte. Kaya sigurado, iindahin talaga nila yung mga nangyayari, yung mga yan. Kung wari, si Ate Claire bumabanat sa mga Duterte, iindahin niya yan. No, kung ikaw may inaano ka na yung galit ng tao, na sabihin mo, konti lang naman, hindi Marami sila No, sinasabi ko nga, hindi naman ganun basta-basta kakonti yung mga sumusuporta sa Duterte. Kaya makakaapekto yan. No, makakaapekto sa kanila yan. No? Alam natin na napakaraming supporter ng mga Duterte. So, kung dito sinasabi na si Ate Claire sa nagiging dahilan ng pagbaba ng ratings ni PBBM, ibig sabihin ganyan, tatanggalin siya dahil nagsasalita siya ng hindi maganda sa mga Duterte. At isa pa is talagang maraming nagagalit sa kanya. Yun ba ang nagiging dahilan? Pero siguro may puntos yung isang sinasabi ni Sir Donmar. Pero ako meron din akong nararamdaman, no, na meron din akong nakita na butas kung bakit talaga is bumaba yung ratings ng ating Pangulo. No, kung bakit bumaba ng ganun. Nararamdaman ko talaga. Doon talaga yung nangyari yung bagay na yon. Pero tignan muna natin, ituloy muna natin dahil baka mamaya maitapik din ni Sir Donmar. Na may matatanggal raw. Hindi man binanggit si Auntie Claire. Pero ako, analysis ko, na posibleng si Auntie Claire Castro. Posibleng si Torre, sina Marbil. Siyempre, di ba? Kung si Torre naman, tsaka si Marbil, talagang kung sa naiinis sa kanila o nagagalit sa kanila, meron talaga. No?
Pero sa tingin ko, hindi yan yung talaga yung pinaka Hindi yan talaga yung pinaka subject No, kung bakit bumaba ang ratings ni PBBM Hindi yun ang pinaka subject. Kumbaga hindi sila. Para sa akin kung may tatanggalin sila, parang useless pa rin Parang useless, mga katunay. Kasi, syempre, yung tatlong yan, si Marbil, si Torre, tsaka si Castro, alam natin, syempre, tao sila ng presidente. Syempre, kapag merong bumabanat sa presidente, wala silang dapat gawin kundi ipagtanggol ang presidente. Ganun naman yun 'Di ba? Kahit tayo, sumusuporta sa mga Duterte, wala tayong dapat gawin kundi ipagtanggol ang mga Duterte. Ganon din sila. So parang hindi dapat sila, hindi ko sabihin sila pinagtatanggol parang hindi dapat sila ang magsisihin o maging dahilan sa pagbagsak ng ratings ni BBM. 'Di ba may punto tayo doon? Hindi basta-basta sila masisisi sa ganon. Kasi kumbaga may sinusunod sila 'Di ba? Sumusunod sila sa kung anong sabihin ng ating Pangulo. 'Di ba? So, meron talagang isang malalim na dahilan na talagang nakapagpababa ng ratings ni PBBM. Yun ang nakita ko. Ituloy uli natin. Baka mamaya matapik na ni Sir Donmar. Kahit sabihin ni Bongbong Marcos na nakakatulong itong si Torre at si Marbil sa kanila, marami kasing galit ni Torre ngayon. Marami kasing galit ni Marbil ngayon sa ginagawa totoo yan. Kay Tatay May mga nagagalit sa KOJC. Totoo yun. Maraming nagagalit talaga kay Torre, lalo na si Torre, 'di ba? Pero sinasabi nga ni Torre nung in-interview siya sa mall, nagpunta sila, is marami pa ring nagpapa-picture sa kanila. Para sa akin kasi, syempre celebrity ka parang kilalang tao ka Pag kilalang tao ka, syempre, minsan kahit naiinis sa'yo, basta makapag-picture lang tayo, okay lang. No? Parang inisip sinasabi ni Torre dito, wala namang nambash sa akin. Parang ganon. Tahimik lang sila. Kumbaga yung mga supporter namin is tahimik lang. Ganon, parang ganon. Pero... Ay, tuloy natin. In order for Marcos para mabawas-bawasan yung galit ng tao, kailangan ni Bongbong Marcos tanggalin itong mga taong ito. Yan ang analysis ko. Si Sir Donmar talaga. Hindi. May punto rin si Sir Donmar doon sa sinasabi niya. Kasi nga alam natin na talagang doon sa tatlo is marami talagang galit sa kanila. No, maraming nagagalit sa kanila. Pero para sa akin, hindi yun talaga ang pinakapuntos yung pinakadahilan ng pagbaba ng ratings ng Pangulo No? Kaya kahit tanggalin niya yan parang siguro makakabawas-bawas ng na makikita ng mga tao na hindi sila na naman makikita natin, nakaka-stress na naman. Parang makakabawas-bawas sa init ng ulo ng tao, syempre. Ikaw ba naman, pag ikaw lalabas ng bahay tapos makikita mo kaagad yung kinaiinitan mo ng ulo, di ba mababad trip ka? So kung itatago sila, hindi sila makikita, baka sakaling lumamig-lamig yung mga ulo ng tao. Kaso talaga, kahit tanggalin sila, meron pa rin isang magpapaalala sa mga tao na talagang ikinaiinis ng mga tao. Ituloy natin. Hindi man yan nangyayari, pero posibleng mangyari yan, no? Natatanggalin sila. Kaya ikaw, Auntie Claire, hinay-hinay ka dyan sa Malacanang kasi you are giving your own opinion. Hindi mo binigay sa media ang sariling opinion ni Bongbong Marcos dyan. Instead na ikaw na PCO ka, ang sasabihin mo sa media kung ano yung opinion ng Malacanang. Ang ginawa mo, atake ka ng atake sa mga Duterte. Kumbaga, bilang spokesperson, di ba? Hindi dapat puro atake sa mga Duterte sinasabi mo Dapat ang sinasabi mo is yung good na nagagawa ng administrasyon ng Pangulo. Dapat yun ang ibinabalita sa lahat ng mga tao. At saka kung paano ba malulutas ng presidente yung ganitong problema, syempre madalas siya ang tinatanong. Siya yung humaharap sa mga reporters at mga tao. Kaso ang problema, yun nga, yung lumabas na mga chismis noon, yung mga balita noon, na kapag ang topic, mga tungkol doon sa mga ganon, ano ba ang gagawin ngayon ng administrasyon, ano ba ang kikikilos ng Pangulo, ganito, yung problema ng Pilipinas ang pinag-uusapan, medyo sinasabi nga ng iba na parang walang gana si Ate Claire magsalita. Pero kapag may nag-open ng tungkol sa mga Duterte, is talagang doon, sunod-sunod ang banat. Yun yung sinasabi ng mga karamihan, na nakikita nila na bakit ba ganun? Pag problema ng bansa ang pinag-uusapan, parang walang kagana-gana. Pero kapag
mga Duterte ang pag-uusapan is talagang sunod-sunod magsalita. Grabe. Talagang no awat-awat na. 'Di ba? O yun ang nakikita nila. Kumbaga nakakalimutan niyang sabihin kung ano yung nagagawang achievement ng Pangulo at kung ano yung gustong iparating ng Pangulo sa mga tao. Parang ganun yung sinasabi ng mga tao, parang nakakalimutan niya na. Atake ka ng atake. Hindi naman yan ang napag-alaman ng taong bayan patungkol kay Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos ay hindi po ganyan ang style niya. Hindi po umaatake itong si Bongbong Marcos. Oh. Yan nga eh. Inaatake na yan ng mga kalaban. Tahimik lang yan si Bongbong Marcos. Pero ngayon, yung nakita naman natin eh. Kahit nung eleksyon, tahimik lang siya. Kahit na binabanatan siya nila Leni Robredo nun dati. Na mga dilawan, talagang tahimik lang siya. Ngayon siguro, medyo tahimik pa rin siya sa mga nangyayari. Pero nagsasalita na siya. Bumabanat na rin siya kahit papaano. Siyempre, parang nakikipagpalitan na rin siya. 'Di ba? Ng tirahan dun sa mga bumabanat din sa kanya. Alam naman natin, expect naman natin na mangyayari yung mga ganung bagay. No? Gawa mo, mas lalo na yung sinabi mo dito na naninindigan na walang utos ang palasyo paano sumagot sa mga briefing. Di ba? So, napag-alaman natin na sa kanya lang pala lahat yun. Ikaw pala yung atake ng atake dyan, no? Na hindi ka naman inutusan pala. At proud na proud pa siya dito. Kumbaga hindi siya inutusan. Kumbaga hindi naman yun ang mga dapat mong sabihin pero yun ang sinasabi mo. Naku, si Ate Claire talaga. Naku naman. Claire, hinay-hinay ka kasi baka ma-kick out ka kaagad. Kick out. Wala pang isang taon, ma-kick out ka na dyan, ha? So, ganyan po. Matigas na ulo. Sa totoo lang, sa akin tuloy-tuloy na ito. Itong pagbagsak ni Bongbong Marcos. Sa analysis ko, tuloy-tuloy na yan eh. Kung sasabihin nila paano maibalik ang trust and approval ratings na tataas si Bongbong Marcos, no? The only way, ito lang yun ha. Bongbong Marcos, ito yung gagawin mo. Payo ko sa'yo para tataas ulit yung rating mo. Ano? Ito. Ano ito ha? Walang biro. You make a way ha. Maghanap ka ng solusyon na maibalik si Tatay Digong dito sa Pilipinas. Ayun yung sinasabi ko. Tinamaan ni Sir Donmar yung sinasabi ko. Ibig kong sabihin na tinamaan, nahuli niya, no? Nasabi niya. No, para sa akin kasi, yun ang nakikita kong isang dahilan talaga. Pinakamatinding dahilan din kung bakit bumagsak ang ratings ni PBBM. No? Kasi alam naman natin, no, sinasabi ko nga, hindi naman kokonti ang suporta ng mga Duterte. Hindi kokonti yan. Napakadaming supporter yan. Makakaapekto yung mga supporter na yan kung sakaling hindi bumoto yan. 'Di ba? Ang dami din yan. Malaking bilang din yan. Kaya nga naging patag ang unity noon dahil nagsama yung dalawang supporter na yan. Ang loyalista at ang mga DDS. Nagsama yung mga yan. Bukod dun sa mga hindi DDS, bukod dun sa hindi loyalist. Pero, yun ang naging pag-asa talaga, kaya namayagpag sila nung eleksyon. So ngayon, nangyari is nahati yan. Kapag nahati yan, ang lalabas dyan, no? Kung sino lang ang bumoto kay PBBM, nung nakaraang eleksyon ng Vice President na kalaban niya si Leni, yun na lang ang matitira. O maaaring mabawasan pa. At kung sino naman yung mga tao na bumoto kay PRRD nung eleksyon, no? Nung eleksyon at nanalo si PRRD, yun din ang matitira. Baka sakaling madagdagan pa o baka sakaling mabawasan, hindi natin alam yan. Pero alam natin dyan is marami pa ring supporter ang mga Duterte. Kaya malaking kawalan yan. Yan, yung mga supporter na yan, ng mga Duterte, kung sakaling mawawala yan sa inyo. Totoo yan. 'Di ba? Kaya talaga malaki talaga ang magiging epekto niyan. Kaya nakikita ko dito, isa sa dahilan ng pagbagsak ng rating ng ating Pangulo ay dahil doon sa pagkakadala kay PRRD sa ICC. Yun ang pinakamalaking dahilan. Isa sa pinakamalaking dahilan. Siguro kasama na doon yung mga nangyayari na mga issues noon na pinagdadaanan ng Pangulo
Pero ang pinaka-main talaga, parang ang pumutok talaga, is talagang etong pagkakadala kay PRRD sa ICC. 'Di ba? Parang mas lalo na talagang, wala na talaga. Parang nawala na sila ng gana, nawala na ng suporta yung mga tao dito sa administrasyon, sa presidente. Kaya ganon, bumababa yung ratings. Pero kung hindi siguro nadala si PRRD ng ganon, at hindi nangyari kay PRRD yun, baka sakaling hindi naman babagsak ng ganon katindi. No? Maaring bumagsak pero hindi ganon katindi. No? Pero sinasabi nga ni Sir Donmar, kung gustong tumaas uli, is gumawa ng paraan para maibalik si PRRD dito sa Pilipinas. Talagang maaaring mangyari yun na pwedeng tumaas, pero hindi natin masasabi na talagang yung 100% ay magtitiwala pa uli. Pero maraming matuwa talaga sa gagawin ni PBBM na yon. Maraming matutuwang tao kung sakasakaling yun ang magiging aksyon na gagawin niya, na si PRRD ay tulungan niya na makabalik dito sa Pilipinas. Tulungan mo si Tatay Digong na maibalik yan dito sa Pilipinas. I'm sure tataas yung rating mo. Hanggat, tandaan mo ito, Bongbong Marcos, hanggat hindi maibalik itong si Tatay Digong dito sa Pilipinas, babagsak at ang rating mo. Yun nga yun nga. Yun talaga yung kasi sa totoo lang sa mga vloggers dyan, sa mga political analysts dyan na nagsasabi na si Bongbong Marcos ang mastermind sa paghuli kay Tatay Digong na dalhin doon sa ICC, ako ay hindi naniniwala dyan. May iba pa akong analysis dyan. Hindi po si Bongbong Marcos ang mastermind dyan. Duda ko, inutusan lang itong si Bongbong Marcos. Unang rason. Ito yung pinakaunang rason. Anong makukuha ni Bongbong Marcos kung iparesto niya si Duterte? Anong makukuha ni Bongbong Marcos na i-aresto, ilagay doon sa ICC, ikulong? Anong makukuha niya? Hindi naman siya tatakbong presidente. Wala na siya, di ba? Ay, oo nga. May punto si Sir Donmar doon. Bakit sisiraan niya yung mga Duterte? Bakit pababagsakin niya pa yung mga Duterte? Hindi naman siya magiging presidente na sa susunod. Dahil ang pagiging presidente, isang beses lang yan. Diba? Tapos na termino niya eh. Diba? Ano sa tingin niyo mga katunay? Meron tao talagang nasa likod nito? Sa mga nangyayari na to? Kasi may katwiran si Sir Donmar dito eh. No? Bakit niya gagawin yun? Patapos na termino niyan. Kapag natapos na termino, wala na, pahinga na yan. Depende na lang kung may magkakaso sa kanya, sigurado hindi magpapahinga. Ganun lang mangyayari dyan. Pagkatapos ng kanyang termino, mananahimik na siya. Hindi naman siya tatakbo. Sino ba ang tatakbo sa mga Marcos? Alangan naman si Aimee, sobrang bagsak. Alangan naman si Sandro Marcos. Kung kay Madam Aimee, medyo malabo pa kasi nga sa pagiging senador, medyo sumisiso-siso pa eh. Alangan naman si Kokak, wala na. Si Sandro naman kasi is bata pa, hindi pa pwedeng 'di ba? Hindi pa pwedeng tumakbong presidente si Sandro. No, kumbaga sa pamilya nila, wala namang tatakbo o susunod sa yapak ni BBM na tumakbo bilang presidente. Depende na lang. Talaga kung si. Kaya mga katunay, alam niyo kung sino sinasabi kong kung si? Talagang susunod. Kung sino ang susunod na yun ang nila. So, sa tingin ko hindi po si Bongbong Marcos ang mastermind dyan. Kung sino man ang may utos na yan po ang plano natin, dalhin natin. Kumbaga, ito maganda kay Sir Donmar eh. Nagdidikit yung isip namin, kahit ako naiisip ko eh. Hindi naman siya yung magiging mastermind ng mga ganyan-ganyan eh. Dahil nga tama din naman talaga yung sinabi ni Sir Donmar na hindi na magpe-presidente yan eh. Tapos na term niyan. No, hindi na, kasi kung ikaw tatakbo ka uli sa susunod bilang presidente, ayan, pwede. Pwede, magsiraan kayo, magbagsakan kayo ng pangalan kasi tatakbo pa uli ako susunod. Kaso nga lang kapag presidente na ang pinag-uusapan, isang term lang yan. 'Di ba? Hindi ka na pwedeng tumakbo sa mga susunod. Hindi naman katulad ng mga mayor yan, 'di ba? Na kahit magpaulit-ulit ka, minsan ayaw mo nang umalis. Hindi katulad yan ng mga mayor o mga Si Tatay Digong doon, i-aresto. Gamit ang Interpol. Alam niyo ba? Itanungin niyo ang sarili niyo.
Sino ang may gusto na maging presidente sa 2028? Ayun, pasok! Sino ang may gusto na maging presidente sa 2028? Hindi ko na siya babanggitin mga katunay. Alam kong alam na alam niyo kung sino yung tinutukoy ni Sir Don Mar dito. Ako nga alam ko kung sino eh. No? Alam ko na nagiging tinik sa kanya yung mga Duterte talaga. Talagang dito talaga is talagang gumulo talaga eh. Gumulo talaga yung ano, yung unit team. No? Simula nang pumasok yun. Nagsasira-sira. VP Sara, si BBM, nakita naman natin yung closeness nila talaga dati. Nasaksihan natin. Ang saya-saya nilang tignan. Talagang meron talaga sumira. Sa pelikula, hindi nawawala ng kontrabida eh. Sino? Di ba? Si Bongbong Marcos, hindi na yan magiging presidente eh. Sino ang may gustong mapresidente? Kasi, sa mga DDS vloggers ngayon, sasabihin nila, si Bongbong Marcos yan eh. Si Bongbong Marcos ang mastermind dyan. Wala nang iba, bla 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 bla. Oh. Pero tandaan nyo, sinabi ni Senator Amy Marcos, dismasyado siya sa mga nakapalibot kay Bongbong Marcos. Yun yung sinasabi ko. No, yung sinasabi ka ni Senator Amy, dismayado siya sa mga nakapalibot kay PBBM. Yun din talaga yung nagiging problema na nakita ko noon. No, na maaaring may mga bulong-bulong eh. Minsan kasi malakas talaga yung nagiging bulong. 'Di ba? Kung sino-sino yung mga taong nakaikot sa iyo kasi minsan depende yan sa mga taong nakaikot sa iyo eh. Syempre kahit paano hihingi ka ng advice sa kanila. No, kailangan mo ng advice. So, kung mali yung advice na ibibigay nila sa iyo, is makakagawa ka ng maling hakbangin. No? Kaya ako naiisip ko din yung mga tao din na nasa paligid niya, yung nagpapasama ng image niya eh. Ako sa tingin ko ganun mga katunay ha. Sino ang nag-a-advise niyan sa mga pinanggagawa ni Bongbong Marcos? Duda ako, may nag-utos kay Bongbong Marcos na ganyan ang gawin mo, ipahuli ganyan. Ang tanong sino? Sino? Sino ang nangarap maging presidente? Sino yung nangangarap? Ding-ding-ding. Ayun, natating natunghayan ng video na nagmula kay Balitang Pinoy TV at syempre natunghayan natin ang boses na yon na nagmula kay Sir Don Mar TV na binigyan natin ng reaksyon. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.